Parang alam na ni Katrina kung ano ang nangyari sa lalaki. Siguro sa gulat nito nang marinig ang kanyang sigaw ay napabalikwas ito ng bangon at aksidenteng natabig ng paa ang initan ng tubig at napabuhos dito iyong laman niyon. My God! Ngayon lang niya naalalang nakaplug pala sa outlet ang initan ng tubig. Mabuti na lang at automatic na nag-off yun kapag kumulo na ang tubig. Gayunpaman, mainit ang tubig at mukhang grabe ang pagkakapaso ng paa ng lalaki. Nakatingin si Katrina sa paa ni Aidan. Nakita niyang namumula iyon. Sana naisip niyong hindi ligtas na ilagay ang initan ng tubig malapit sa higaan ng pasyente niyo. I'm sorry. Tanging nasambit niya. Marahas itong napabuga ng hininga. Kailangan mo ng first aid. Hindi na. Uuwi na ako at baka kung ano pang mangyari sa akin dito. Matigas na pahayag nito at hinagilap ang hinubad na t-shirt sa ibabaw ng higaan. Hindi naman akong gagamot sa'yo. Iritadong ganti ni Katrina. Ito na nga ang pinagmamalasakitan, pagsusungitan pa siya. Kasalanan ba niyang kung aanga-anga ito at magugulatin? Dadalhin kita sa ospital. Tiningnan siya ng lalaki ng pairap bago iika-ikang naupo sa couch. Nakadama naman siya ng awa rito, nadagdagan patuloy ang idinadaing nito sa katawan. Masakit na nga ang likod, nalapnos pa ang paa. Makakalakad ka ba? Bakit? Masungit pa rin ang tono nito, gayong kanina lang ay hindi man lang ito napikon kahit pinagsungitan niya. Aalalayan kita. Wag na, wag ka munang lalapit sa akin. Umabot yata sa anit ang pagtaas ng kilay ni Katrina dahil kung makaasta ito ay para bang kasalanan niya ang nangyaring disgrasya dito. Paika-ika itong humakbang. Paano kung ihabla siya nito dahil sa nangyari? Wala sa loob na hinabol niya ito at inalalayan sa isang braso. Pasensya ka na. Nangingiming sabi niya. Naluto yata ang kanang paa ko. Daing nito. Mahapdi, Wala na siyang maisip na sasabihin sa lalaki. Napansin kasi niya na habang inaalo ay lalo yatang lumalakas ang loob nito na magtaray sa kanya. Siguro sinadya mong sumigaw para manggulat talaga. Huwag kang mabibintang dyan. Mainit naman talaga ang dugo mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit. May nagawa ba akong atraso sa'yo? Hindi niya ito nasagot. Kailangan madala na kita sa ospital para matreat yung paa mo. Huwag ka nang umangal dahil nagbabagandang loob na akong gawin yun sa'yo. At ikaw ang magdadala sa akin? Nanguuyam ang ngiti niya. Ayaw mo? Humugot ito ng malalim na hininga. Ngayon pa nangyari to kung kailan hindi ako nagdala ng kotse. Bakit? Kaya mo bang magmaneho ng ganyang lapnos ang paa mo? Kakayanin ko, basta makarating lang agad sa ospital. Ayoko pang mamatay. Hindi niya nasupil ang tawang kumawala sa kanyang lalamunan. Huwag ka nga magdrama, hindi bagay sa itsura mo. Lapnos lang yan, pero kung makapagsalita kay para bang nabaril ka. Napatitig ang lalaki sa kanya. Oh, bakit? Angil niya kunwari, pero ang totoo ay naaasiwa siya sa matama na pagkakatitig nito sa kanya. Hindi ka nagalit sa akin? Natigilan siya. Noon lang niya napansin ang ayos nila. Nakaalalay siya sa braso ni Aidan. Sa palagay niya ay pulang-pula ang kanyang muka dahil obvious ang panunukso sa mga mata nito. Bigla tuloy niyang binitawan ang braso nito. Sumakay ka na lang sa taxi. Akala ko ba dadalhin mo ko sa... Magsolo ka. Putol niya sa sinasabi nito. Kaninong kotse to? Tukoy nito sa kotseng nakaparada sa harap ng apartment. Bakit? Nanghihina na ako, Katrina. Kaya parang awa mo na. Isugod mo na ako sa ospital. Natagpuan na lang ni Katrina ang sariling pinasasakay ito sa kanyang segunda manong kotse. Saglit lang ay humarurot na sila sa kalsada. First degree burn, ang sabi ng doktor sa klinik na pinagdalhan ni Katrina kay Aidan. Napabuntong hininga si Aidan. It's nothing to worry about. Patuloy ng doktor. But what about my skin? Babalik din ba sa normal? Tanong ni Aidan habang pinagmamasdan ang nakabandage na paa at binti sa kaliwa. Kanina'y pulang-pula iyon at bahagyang lapnos ang balat. There will be some discoloration at first, but it will return to its normal appearance in due time. Napatango na lang siya at pagkuwan ay tinanaw ang kinaroroonan ni Katrina sa di kalayuan. Kausap nito sa counter ang nurse, may pinifill up pa nitong form. Your wife is quite brave for bringing you here at once. Patuloy ng doktor, umarko ang mga kilay ni Aidan. Is that what she told you? That she's my wife? I just presumed, hindi ba? Napangiti na lang si Aidan na sa tinurang iyon ng magagamot at pagkuwan ay iniwan na siya nito. Napansin niyang tapos na sa sinusulat si Katrina at tinatap na mga daliri nito ang ibabaw ng counter. Marahil ay may hinihintay pa ito sa nurse.
He had to admit the woman was attractive in a simple way. Una niya itong nakita sa coffee shop. Napapantastikuhang tinitigan niya ito habang animated na nakikipagkwentuhan sa kausap nitong babae. Hanggang sa hindi siya nakatiis at pasimple niya itong kinawayan. Nakuha niya ang atensyon ni Katrina. Subalit, hayag ang pagkainis sa mukha nito nang iiwas ang tingin sa kanya. Nang makita niyang lumabas ng mga ito, iniwan niya muna ang kanyang pinsan na noon ay naghihinga sa kanya ng sama ng loob sa boyfriend nito. Nagka-interes siyang sundan ng babaeng may mapupungay na mga mata. Subalit hindi nakabuti ang kanyang approach dahil umiwas ang dalawang babae at agad na sumakay sa jeep. Natakot siguro sa kanya. Hindi na siya nagtangkang sumunod. Kinalimutan na lang niya ang atraksyon sa babaeng iyon. Ngunit muli silang nagkita nito sa wedding shop. Lalo na siyang hindi natahimik nang malaman niya kung sino ang babae. Naputol ang pagmumuni-muni ni Aidan nang mapansing papalapit na sa kanya si Katrina. She looked radiant kahit may mababakas na yamot sa mga mata nito. Okay ka na ba? Tanong agad nito. Do I look okay to you? Alam mo, kung may dapat magalit sa atin, ako dapat eh. I took care of the bill. Nabahala pa ako ng husto. So, hindi na ako dapat magalit dahil ikaw ang nagbayad ng treatment ko? Look, ikaw naman tong mapilit na maghintay, kaya hindi ko nakasalanan kung may hindi magandang nangyari sa'yo. Okay, I'm sorry. Aniyang nakaramdam ng kaba baka tuluyan itong magalit sa kanya kung patuloy siyang magagalit-galitan dahil sa nangyari sa kanyang paa. Ang totoo'y gusto lang ni Aidan na magtagal pang pag-uusap nila. I guess, ako nga ang dapat humingi ng apology sa'yo. Wala sa loob na napatingin si Aidan sa parting iyon ng katawan ni Katrina. Sa dibdib nitong tumataas bumababa sanhi ng marahas na paghinga. Nakasuot ito ng t-shirt na maluwang pero manipis ang tela. He tried to look at her in the eyes para hindi siya mawala sa konsentrasyon. Ngunit habang tumatagal, ay paganda ito ng paganda sa kanyang paningin. Despite her indignation at him. Ibabalik ko siya ang nagastos mo, Katrina. Wag na. Sansala nito. Aalis na ako. Sandali, bakit ka ba nagmamadali? Tila sa nauubusan ng pasensya ang anyo ng babae. Look, kailangan ko nang bumalik sa bahay. Baka sa mga oras na to ay dumating na yung kasama ko. Pwede bang lubos-lubosin mo ng pagtulong sa akin? Pakihatid mo na rin ako sa amin. Napamaang ito sa kanya. Halatang hindi makapaniwala sa tindi ng lakas ng kanyang loob na abalahin ito ng husto. Nagsusumamo ang mga matang tinitigan ni Aidan ang babae. Gusto niyang subukan kung hindi pa rin kumukupas ang kanyang karisma sa mga babae. Subalit, saglit lang ang pagkatigagal ni Katrina dahil mabilis na nagbalik ang iritasyon sa mukha nito. Kung gugustuhin mo lang ay makakauwi ka sa inyo, Mr. Lara. Malayo sa bituhang injury mo at gumagana pa naman ang dalawang paa mo. Pagkasabi niyon ay binirahan na nito ng talikod at iniwan siya. Lalong nahamon ang pagkalalaki ni Aidan sa ipinamalas na katarayan ni Katrina. Ipinasya niyang sundan ito. Inabutan niya sa parking lot ng ospital. Narinig niyang pupugak-pugak ang makin ng sasakyan ng babae. Napangiti siya. Mukhang kinakasihan siya ng kanyang Anghel de la Guardia dahil inabutan niya at maganda pa ang timing niya. Halata sa anyo ni Katrina ang matinding iritasyon dahil ayaw umandar ng kotse nito. Talaga bang hindi mo ko titigilan? Angil nito na makita siya. Nakaibis na ito ng kotse at binuksan ang hood. May alam ka ba sa troubleshooting ng sasakyan? Walang anuman na tanong ni Aidan. Hindi siya pinansin ni Katrina. Sumandal siya sa gilid ng kotse at pinagmasdan ang pagkakalikot nito sa wiring doon. Pinukpok pa nito ng batong na dampot ang terminal ng baterya ng sasakyan. Pagkatapos ay pumasok ito sa loob ng kotse at sinubukang i-start ang makina. Pero ganoon pa rin, parang hinihika ang tunog ng sasakyan hanggang sa mamatay ang makina niyon. Banas uling lumabas si Katrina, muling tiningnan ang makina. Maya-maya ay inilabas nito ang cellphone sa bulsa ng jeans at may kinausap. Alam ni Aidan na kumontak si Katrina na maghahatak sa kotse nito. Pagkatapos ay muli itong nagdial. Makikisuyo po sana ako, Mrs. Ramos. Kung nariyan na po yung kasama ko, si Telma, pakisabi hong maghintay-hintay lang sa akin. Nakapamewang itong nagpalakad-lakad. Pasado 2:00 na, ayon sa relo ni Aidan. Oh, bakit andito ka pa? Biglang sita ni Katrina sa kanya. Hindi maatim ng konsensya ko na iwan ka rito. Muli na namang bumadha ang inis sa mukha ng babae. Pwede ba? Umuwi ka na sa inyo? Kaya siguro ko minamalas eh. Malakas lang sa bulong ang pagkakasabing iyon nito. Wala akong balat sa puwet ah. Nakangiting sabi ni Aidan. Napatitig sa kanya si Katrina. Tila nahihipnotismong napatitig sa kanya.
May ilang segundong naghinang ang mga mata nila. I think I'm in love. Wala sa loob na sambit ni Aidan. Saglit na napamaang sa kanya si Katrina at pagkuwan ay namumula ang mga pisngi nitong nagbuka ng bibig. That's ridiculous. We hardly know each other, Mr. Lara. Galit na pahayag nito. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Kaswal na sagot ni Aidan. Nakita kasi niya kung paano nag-react ito. Lalong namula ang mga pisngi ni Katrina at halos magdikit na ang mga kilay sa tindi ng pagsimangot. Get lost! Wala akong tiyagang makipag-usap sa'yo. Singhal nito. Bakit ka ba galit sa akin? Dahil ba kapatid ako ni Rachel? Mabilis siyang iniwan ni Katrina. Nang gabing yun ay laman ng panaginip ni Katrina si Aidan. Bakit nagagalit ka sa akin? Hindi naman ako ang sumugot sa damdamin mo ah. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? I like you, Katrina. Noon pa. Kalokohan. Hiyaw niya. Inutusan ka lang ng kapatid mong guluhin ako. Natatakot silang baka maging sagabal ako sa nakatakdang kasal nila ni Roldan. Total, yun ang iniisip nila. Pwes, gagawin ko. Don't dare, Katrina. Why not? Nananahimik ako pero kayo tong hindi nagpapatahimik sa akin. Dahil hindi ka naniniwalang mahal kita. Buong kapaitan na umiling siya. Kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi bali na. Wala akong paniniwalaan sa mga sinasabi mo. Bakit? Dahil ba kay Roldan? Umaasa ka pa bang magbabago ang isip niya at ikaw ang pipiliin niya? Oo! Hiyaw ni Katrina subalit sa isang iglap ay padaskol siyang kinabig ni Aidan at siniil ng mapagparusang halik. Napabalikwas ng bangon si Katrina. Habol niya ang hininga. Hindi makapaniwalang mapapanaginipan niya si Aidan. Parang nararamdaman pa rin niya sa kanyang mga labi ang mainit na mga labi nito. Bakit ganon? Kailan ko lang nakita ang lalaking yun na panaginipan ko na. Samantalang sa loob ng ilang taon, di minsan ay hindi ko pa napanaginipan si Roldan. Pero naisip ni Katrina na kaya nangyari yon ay dahil siguro matindi ang kanyang pagkabwisit kay Aidan. Pero kung babalikan niya at aanalisahin ang mga pangyayari sa panaginip, tila isa iyong babala. Isang babalang dapat nga niyang iwasan si Aidan. Anong nangyari sa paa mo, Aidan? Usisan ni Rachel na magtungo ang kapatid sa kanyang pad at makita nitong may benda ang isang paa niya. Nagsasama na si Rachel at ang boyfriend nito sa iisang bahay. 3 linggo na lang at ikakasal na ang magkasintahan sa simbahan. Napapadalas ang pagbisita ni Rachel sa kanya na nag-iisa sa kabila ng pagbabawal dito ng kanilang mama na huwag mag-aalis ng bahay kung hindi rin lang kasama si Roldan. Nasaan si Roldan? Usisa agad niya sa kapatid. May pinuntahan, ayaw akong isama. Tila batang nagmamakdol na sumbong nito. Inabutan ni Aidan ng iced tea sa baso ang kapatid. Tinawag niya ang kanyang kasambahay na si Manang Conching at nagpadala siya ng baked macaroni para makapagmeryenda ang kapatid. Wala ka yatang lakad ngayon. May injury eh. Napapadalas yata ang disgrasya mo, Aidan. Nakasimangot na sabi nito. 2 taon lang ang tanda niya kay Rachel. 5 silang magkakapatid, 4 na lalaki at si Rachel ang nag-iisang babae. Kaya para sa kanila, ito ang baby ng pamilya. Sa kanilang 4, sa kanya pinaka-close si Rachel. Palibhasay sila ang magkasunod nito, kaya nagkakasundo sa lahat ng mga kalokohan noong mga bata pa sila. Kaya naman noong mabigo ito sa pag-ibig, may 2 taon na ang nakararaan, ay ginawan talaga nila ng paraan na makalimot si Rachel. Kung hindi lang mortal na kasalanan, hahantingin niyo yung nanlokot nagpaiyak sa kanyang kapatid. Nang magtangkang magpakamatay si Rachel sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang tabletang sleeping pills, talagang balak na niyang hanapin ng lalaki upang patikimin ito ng lupit ng kanyang kamao. Subalit, nawala na parang bula ang boyfriend ni Rachel. Pero kung gugustuhin lang nila ng mga kapatid, ay matutunto nila ang lalaki. Pero hindi na niya gusto pang pag-aksayahan ng panahon ng walang kwentang lalaking yon. Mas dapat nilang asikasuhin si Rachel, na noong mga panahong yon ay sobra ang nararamdamang depresyon. Nagdesisyon silang pagbakasyon ito sa malayong lugar. Siya ang sumama rito na magbakasyon ito sa Amerika. Sa tita nila na nakabase sa Texas. Hindi nagtagal ay may nakilala si Rachel sa isang party. Isa ring Pinoy. Hanggang sa nakita na lang niyang unti-unti nang nakaka-recover ang kapatid. Bumalik na ang dating sigla nito hanggang sa ito na ang kumimbinsi sa kanyang bumalik na sa Pilipinas dahil napapabayaan na niya ang kanyang mga negosyo. Iniwan niya muna si Rachel ngunit regular niya itong tinatawagan para kumustahin ang mga ginagawa nito. At nalaman niyang engaged na ito at ang Pinoy boyfriend nito. Nais ni Rachel na umuwi na sa Pilipinas.
Pero natatakot itong magyaya sa nobyo. Natatakot ito sa maaaring maging desisyon ng nobyo. Maganda kasi ang trabaho ni Roldan. Malaki ang sahod. Isa pa, lahat ng mga kapatid nito ay naroroon na sa Amerika. Nagpasya siyang kausapin si Roldan. Nais ni Aidan na makatiyak kung ano talaga ang plano nito para sa kanyang kapatid. At noon ito ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa babaeng iniwan nito sa Pilipinas. Nagalit siya, subalit tiniyak sa kanya ng binata na mas mahal nito ang kanyang kapatid at nakahanda itong pakasalan si Rachel. Dahil sa malasakit at pagmamahal ni Aidan sa kapatid, kaya nagawa niya ang gayon ang siguruhing pakakasalan ni Roldan si Rachel. Siya ang nagsabi kay Roldan na bumalik na sa Pilipinas kasama ang kanyang kapatid upang maidaos ang kasal ng mga ito at siya nang bahala rito. Ngayon ay malapit nang matapos ang ipinatayo nilang magkakapatid na preschool upang pamahalaan ni Roldan at Rachel. Iyon ang regalo nila sa kasal ng mga ito. Bagaman matagal nang alam ni Roldan ang tungkol sa bagay na yon, napahugot siya ng malalim na hininga. Ni sa hinagap ay hindi akalain ni Aidan na iyong crush niyang babae sa coffee shop ay ang babaeng nagkaroon ng kaugnayan kay Roldan. Nakumpirma niyang tungkol sa bagay na iyon nang magkita sila nito sa wedding shop. Pagkatapos ay nagkwento na si Rachel sa kanya. You wouldn't believe this, Aidan. Nagkita kami ng ex ni Roldan. She was here kanina. Alam niyang ipinagtapat din ni Roldan kay Rachel ang tungkol sa nobya nito sa Pilipinas. At sa pagkakaalam niya, kinalasan na ni Roldan si Katrina. Gayunpaman, hindi pa rin mawala-wala ang agam-agam ng kanyang kapatid. Gayong ilang linggo na lang ay ikakasal na ito. Kilala niya si Rachel. Selosa ito. Hindi mawala-wala ang hinala nito na baka may gawing hindi maganda ang ex-girlfriend ni Roldan na si Katrina. Masama ang naging kutob ng kanyang kapatid na makita nito kung paanong naging uneasy si Roldan na makita nito ang dating nobya. Naiintindihan naman niya ang reaksyon ni Roldan nang muli nitong makatagpo ang dating nobya. Pero yung binanggit ni Rachel na reaksyon ni Katrina ang hindi niya matanggap. Halata raw na matindi pa rin ang pagtingin nito kay Roldan. Patuloy pa rin nagsusumbong sa kanya si Rachel sa naging obserbasyon nito kay Roldan. Kesyo, mula ng araw na makita ni Roldan ng ex nito, ay palagi na raw tahimik ang nobyo at tila wala sa sarili. Tila may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang totoo ay naawa siya kay Katrina dahil sa nangyari. Naisa na niya itong aluin, konsolahin, pero siya na rin na nagsabi sa sarili na kahit siguro gawin niya yon, hindi pa rin makasasapat sa nilikhang sugat ng pagtalikod dito ni Roldan. Subalit nagdudulot din ng agam-agam sa kanya ang mga sinabi ng kapatid. Paano kung mahal pa rin ni Roldan si Katrina? Paano na si Rachel? Paano kung balikan ni Roldan si Katrina? Mukhang tatanggapin ito ni Katrina. Ano nga ba ang kanyang gagawin? Parang puputok na ang ulo ni Aidan sa dami ng iniisip. May isang solusyon siyang naiisip at ang bagay na yon ay ipinahihiwatig na rin sa kanya ni Rachel. Ngunit alam niyang sa simula pa lang ay matindi na ang pagkadisgusto sa kanya ni Katrina. Lalo pa ngayon na alam na nito kung sino siya. Patunay na lang ang hayagang pag-iwas nito sa kanya. Ano pa bang problema? Ani ang napansin ang pagkalukot ng mukha ni Rachel. Si Roldan kasi, kanina ko pa tinatawagan sa cellphone niya, hindi ko makontak. Kumunot ang noo ni Aidan. Ano bang paalam niya sa'yo? May pupuntahan lang, pero ayaw naman sabihin kung saan. Ayaw rin akong isama. Saka mo na siya tanungin kapag dumating na siya. Baka naman may binabalak siyang sorpresa sa'yo. Pangongonsola niya sa kapatid. Napabuntong hininga si Rachel. Huwag ko lang malalaman na nakikipagkita pa siya sa ex niya. Malilintikan sila sa akin. I swear, Aidan. Natigilan siya. Posible nga bang gawin iyon ni Roldan kay Rachel? Gayong may usapan sila ni Roldan na gagawin ito ang lahat upang mapaligaya ang kanyang kapatid. Kung sa bagay, walang imposible. Paano nga kung narealize ni Roldan na si Katrina pala ang tunay na mahal nito? Hindi maaari. Protesta na munting tinig sa isip niya. Calm down, Rachel. Mahal ka ni Roldan. Hindi magtatagal at ikakasal na kayo, kaya tigilan mo ng pag-iisip ng mga negatibong bagay. Sana hindi nilang ipinagtapat sa akin ni Roldan ang tungkol sa ex niya. Hinagpis nito. Mabuti nga't naging totoo siya sa'yo. Hindi lahat ng lalaki ganun. Bahaw ang naging tawa nito. Bakit? Kapag ikaw bang nasa katayuan ni Roldan, hindi mo gagawin yon? Hindi ka magsasabi ng totoo? Depende. Kung selos ang kagaya mo, mananahimik na lang ako. Aniya sa himig na nagbibiro. Anyway, nakaraan na yun, Rachel. Ang mahalaga yung ngayon. Nagmamahalan kayo at malapit ng ikasal. Kaya dapat simulan mo nang matutong magluto ng masasarap na putahe. At pinakaimportante sa lahat,
Magtiwala ka kay Roldan. Napatitig ito sa kanya. Hindi ba? Wala ka namang ka-steady ngayon, Aidan? Umarko ang kilay niya sa tanong na iyon ng kapatid. Ngumiti ito na mapakla. Kung ligawan mo kaya yung si Katrina, gawin mo lang fling. Pilitin mong ma-divert sa iyong atensyon niya. Kayang-kaya mo naman yun, Big Brother. Natawa siya. Graduate na ako riyan, sis. Totoong tinigilan na niya ang public image dahil hindi niya gustong maulit ang nangyari sa kanyang kapatid. Please, do it for me. Hindi ako matatahimik hanggang may babaeng hahara-hara kay Roldan.